Okay, good morning. Ngayon ay November 18, 10 a.m. ng umaga. Monday. So, hindi naman masyadong malakas ang bagyong Pipito dito sa Caloocan. So, okay naman yung mga tanim natin. So, ito, kasi ng daming tansay. Ito kasi gagawin kong setup for cucumber. So, nag-iisip na lang ako kung ang gagawin ko ba is Sengel cucumber or itong Jackson 27. So kung makikita nyo rin, tinanim natin itong cucumber na to is nung October 11, ngayon ay November 18. And marami ng tubo itong Sengel cucumber. Ito, lalaki na to eh. So yan, lalaki na yan. Hindi ko lang alam kung aabot ng Friday para kasabay ng harvest natin. Kasi itong harvest natin, siguro yung mga goods na size, mga nasa 45 heads lang. Pero itong mga maliliit, siguro ipe-per kilo na lang natin para ma-release din natin kasi maitatanim ulit tayo. So ito naman, yung Jackson 27, hindi kasi masyado, lumalaki. Pero itong mga bulaklak niya na to, hindi ito yung nagiging bunga niya. Meron pa siyang isa pang bunga na talagang, yung may laman. Yun yung lumalaki as pepino. Pero ngayon, wala pa akong nakikita eh. So kung mapansin ko talaga na hindi siya ganun kaganda or mabagal, baka, or posible, Sengel cucumber ang ilagay natin dito sa experiment natin. O kung gusto nyo, 3 Sengel, 3 Jackson 27 na side by side. So itong magiging setup natin, sa ganitong container natin siya ilalagay yan. So malamang dito ko na rin palakihin yung seedlings. Tapos pag umangat-angat siya, lalagyan na lang natin ng hydroton. Yan, yung mga hydroton naman tayo dyan. So ito na rin yung magiging guide nila. Ayan, inayos ko na yan, 6. So kung maging effective man itong experiment natin na to, ganyan na yung ilalagay natin dito after. Kasi ito mga 3 months, 4 months, wala na yan. So babaguhan na natin yan. Kasi ang mahirap niyan, mahaba na rin kasi masyado yan. Hindi ko alam kung paano ko didiskarte yan, pero tingnan natin kung ano magagawa natin. Then, hopefully, ma-document natin kung gaano ba karami na harvest natin sa isang puno. By theory kasi, yung napanood ko, sabi mga 30 to 40 itong Sengel cucumber. Ito naman, by average daw, mga maka 10 ka, okay na. Kasi iba rin yung size nito eh, pang malakihan. Ito naman, mga snack cucumber lang. So, yun naman, yun yung mga lettuce na natin na nandun. Hindi ko na masyadong ilalapit. Pero ang kasabayan yan, ito. Yung mga seedlings na yon ay yun yung mga maliliit. Kasabayan noon. Ayun, nakita mo yung maliit na yon. Ganun sila. May mga late kasi lumaki. Kasi nga nagka-problem siguro. Ang unang issue ko is possible dun sa coco peat. Kung paano ko siya na-prepare. Ginamit ko kasi siya after ko siyang mapiga. So usually, itong malalaking nakikita nyo is same process ng preparation, pero ang problema, ang pinagkaiba lang is ito, after ko mapiga is napatuyo ko siya dun sa container niya. So dry yung coco peat nung nilagay ko yung mga seedlings or nung nilagay ko sila dun sa seedling tray. Ito naman, itong mga maliliit, nilagyan ko sila ng seedlings after ko mapiga lang yun, pagkakababad sa calcium nitrate yun. After ko lang sila mapiga, ginamit ko na kaagad. So, yun yung main difference nila. So, yun yung tinitingnan kong possibility kung bakit ganyan yung tubo nila. So, ayun naman, yung mga nasa taas pala natin is Nutri-Hydro. Yan, Nutri-Hydro. So, ito yung for harvest natin sa Friday na yon. Ito yung mga good size yan. Especially yung Nutri-Hydro natin doon, maganda yung size. Pero yan, palagi ko hahabol na yan. Tapos itong mga maliliit, ito kasi yung namukbang ng ibon. So, nung maliit pa lang sila, ganito, mas maliit pa nga dyan eh. Ano na sila, meron na silang damage from birds. So, yun. Kaya nga, ini-improve ko yung lugar ko, kung tintin ako kung saan sila lumulusot para maharangan. Ayun. So, pero ngayon naman, past few days or weeks, medyo nabawasan na talaga sila. Hopefully, nakatuloy yung mga pinagagawa natin. So, yan, may mga scamander tayo. Yan. At limambo yata yung meron kayo kasing free seeds si Katanim. Nanghingi akong limambo. Napagbigyan naman tayo. So, limambo yung seeds. May 4 ako doon pero hindi ko na-label kung ano yung limambo doon. Pero hopefully,
magkaiba talaga siya yung itsura ng Olmeti para ma-identify ko siya paglaki. So dito naman, yan, pero ito pala, itong for harvest natin sa Friday ay tinanim natin noong October 11, kasabayan ng ating cucumber. Yan, kasabayan ng cucumber. So ito naman, itong mga bagong punla natin kasama itong mga maliliit yung pagkalaki ay nung October 25. So meron punla ulit tayo dyan na November 8 yata sa baba. Ayun. Yun naman yung itatanim natin by Friday. Pero malamang hindi ko mai-transfer yun ng Friday kasi kailangan ko silang linisin. Yan. So ito yung mga sobrang punla. Ayun. Sobrang liit pa nila kumpara doon. Kasi ang nutrient solution naman na nandito is yung pinaggamitan natin ng lettuce. Okay, nagigets nyo. So, reuse na itong mga nutrient solution na ginagamit natin dito sa ating Chinese kangkong or upland kangkong. Ayan. So, ayan. Ito, na-harvestan ko na to eh. So, based sa experience ko, ang ginawa ko, pinutol ko sila dun sa pinaka-cotyledon at nag-uusbong naman sila dun. So, okay lang. Okay lang naman putulin mo sila bandang cotyledon. Kala ko kasi hindi natutubo. Ayan, mostly cotyledon yan. Sa cotyledon ko sila pinutulan. So approximately ang na-harvest ko dyan siguro mga 100 grams lang na fresh. Yan. Pero kasi nutrient solution yan is reuse nga, reuse. Yan. So dito naman, yan. So may drip na tayong kaunti. Medyo pinag-aaralan pa natin drip or hindi pa lang natin matutukan. Pero ang i-implement natin doon sa anim na yun is drip. Hindi na siya pa isa-isang 1.5 liters. So may setup tayong drip, pakita ko sa inyo mamaya. Pero ito muna, ito, nag-prune na tayo dito sa mga tanglad natin para medyo luminis siya, tapos magsabay-sabay o sila ng tanim. Hindi ko sure kung makikita nyo pa yung video ko, pero may video ko niyan, konti-konti lang sila dyan, pa isa-isa. Tapos ngayon, ang dami na nila. Biglang nag-boom. Ayan, may merong ang mga problema ko dito yan, may mga mealybug. Mealybug yung puti, yung puti-puti. Kasi nga, hindi naman talaga to yung pang greenhouse na setup eh. Marami tayong hollow dito. Especially mga ornamentals. Ayan. So goods naman, magandang tingnan kahit pa paano. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ito yung alugbati natin. So malamang after few days baka mag-cuttings na rin ulit tayo niyan. Tapos ibabad natin sa tubig. Paugatin ko lang bago ko itusok dyan. Kasi yan lang yung cuttings natin. Although may mga alugbati pa sa kapitbahay na pwede siguro nating hingan. Yan. So pinuro na natin yung mulberry natin para lalong magsanga siya. Ito may mga ibang mulberry dito. Puprune din natin yan later on. So yan. So dinidiligan ko lang sila dyan tubig. Kasi naubos na natin yung reservoir natin nung used nutrient solution. So ito, yun. Nakita ko na to kanina eh. Ito pala. Di ba nung nakaraan, meron doon root rot din. Ito palagay ko root rot din eh. Pero nung inangat ko kasi, okay pa siya eh. Pero ngayon wala na siya ah. Ayun. Di ba parang okay eh. Hindi ko sure kung anong problema. Pero tingnan natin. Pero ganyang senaryo, wala na yan. I-dispose ko na yan. Siguro ilagay ko na lang yun. No. Ayun, yun lang yun ang ginagawa natin dito. So, hopefully, mag-okay naman. No nga pala. So, may scamander tayo. Ito pala, hindi ko nabanggit kung nakaraan. Hindi to romaine. Rainy. Rainy, pero nakita nyo, ang laki ng agwat. Ang laki ng agwat ng kada dahon. And, mapayat yung dahon. Ibig sabihin, kinukulang talaga siya sa araw. Or, na masyado siyang naiinitan. Hindi talaga siya pang lowland. So, yun. Wala lang, sinubukan ko lang naman, 4 lang naman yan. So pang bago lang ng texture, pero mostly Olmeti talaga tayo. Olmeti inalagaan natin. So tinitingnan ko sila, wala naman masyadong problema in terms of insects. And kung may kagat mang ibon, wala rin ako nakikita. So hopefully magtuloy-tuloy. So ang nakikita ko sa ngayon, na pinakamagandang tubo talaga is yung mga nandyan sa pwesto na yan. And pag na-set up natin itong dalawa, ito medyo better. Ay, good. Ay, ito worse. Ito good. Ito yung better yung sa dulo. Kasi dyan yung araw eh. Kung hindi nyo masyadong napapansin. Pero medyo may araw na dito. Ito dito parang half. Medyo walang araw. Kaya parang mas maliit to. Ito.
Tapos ito, mas maliit. Kasi hindi sila talaga masyadong naaarawan. Kumbaga, partial shades siya. Parang 2 hours sunlight lang siya. Pero tumutubo. Yun yung mahalaga, tumutubo. Ito, yan, ilipat na lang natin doon. Tapos ito, tapon na natin yan. Gawin nating pataba dyan. So, ayan. So, yung ginagawa din ko rin pala sa mga basil natin. Ayun, nagpa-flowering na yung Thai basil doon. No? Kailangan ko na siyang putulin para magsanga na lang siya. Nagpa-flowering na siya. So, pinuputol ko siya, nilalagay ko sa baba. Parang ginagawa kong flower vase. Tapos, pag gumagawa tayo ng tea, tanglad tea, or kahit anong, magmainit lang ako ng tubig, tapos magbababad ako ng siguro mga 5 hanggang 10 dahon ng basil. Ibababad mo lang dun sa mainit na tubig. After 3 minutes, meron ka ng tea. So, ito pala yung ginawa ko sa tanglad natin na hinarvest. So, ito sila. Hindi ko pa tapos. Ito mga pinagputulan na. Pero ito ang ginagawa ko sa kanila. Yan. So, binubuhol ko sila na ganito. Binabundle-bundle ko sila. Tapos, nilalagay ko sila sa freezer for future use. So, kunyari, kailangan mo ng tanglad. Yan. Pwede mong hugutin sa freezer kasi magsasabaw ka. O kaya, pag gagawa ko ng tea, pwede ko ring hugutin yan na doon sa freezer. Oo. Kasi gusto ko lang malinis yun muna. Then, meron pa tayong konti doon. May mga tanglad-tanglad pa rin tayo dyan. Pero, yun. So, yun yung ginagawa natin ngayon. And hopefully, in terms naman sa mga pagbebenta, wala nang tayong problema dyan. Actually, kulang pa to. Kulang pa tong i-harvest natin. Kaya, hopefully, makabawi tayo sa mga customer natin sa susunod na harvest natin. Kasi, harvest ng Friday, 2 weeks ulit bago tayo maka-harvest. Yan. So, ang naging challenge lang talaga ngayon is yung sunpot kasi biglang nagbago. Hindi ko sure kung by January, babalik na siya unti-unti, babalik na siya dito sa side na to. Ang maganda naman nun, pag bumalik siya sa side na to, ito medyo open na, or pwede ko nang gawan to ng setup na NFT siguro, yan. Pero ngayon, may isa pala akong ginagawa. Hindi ko sure kung narinig nyo na yung wick hydroponics, WICK. So, ang ginagawa niya, naglalagay siya ng tela dito sa ilalim ng container para yan. Parang yung tela na yun, siya yung mag-aangat ng tubig mula sa baba. Eh, di ba nabanggit ko sa inyo dati na nasosobra tayo ng nutrient solution kasi hanggang dito yung nutrient solution natin. So, ang mangyayari, kung meron tayong wala akong net caps dito. Yung net caps natin mga ganyan ganyan kataas Net caps, tapos magkakaroon tayo ng tela mula dito pababa, ayan, dyan. So, kahit nandito na lang yung tubig ko, maaabot pa rin niya, yung tela yung mag-aangat sa kanya. Para rin siyang kratky, pero nakita ko kasi na yun yung best way para ma-solve ko yung problem ko in terms ng paglalagay ng sobra-sobrang nutrient solution. Kasi nga, hindi siya maabot nung net caps. Parang naisip ko na siya dati pero hindi pumasok sa akin na yun pala yung makakasolve. Recently lang kasi naghanap ako ng ibang setup ng hydroponics. Naisip ko na yun yung makakatulong sa akin para maabot ng seedlings ko yung pinakababa kahit mababa na yung level ng tubig. So mababawasan na rin yung problema ko in terms yan. 'Di ba? Niluwagan ko pa yung butas para lang maisagad ko sila sa baba. So kahit wala nang ganon, kakayanin pa rin. Pero doon sa gagawin kong setup na yun, ang kailangan kong gamitin is yung net caps na yung tigli 5 piso ang binili ko. Hindi pwede itong mga itim-itim na ginamit ko kasi wala siyang butas. Okay? So yun lang. Harvest ko na rin to siguro after 2 days. Bye-bye!